Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Good morning, Jesus! Wow! Pagka wala pala kaming tubig, mas malakas ang ano. Tsaka para mas maaga kayo pag walang tubig. Bakit? Ayun pala ang advantage ng ano, wala tayong tubig. Pang ilang araw na nating walang tubig?
Pangatlo na kasi nagkaroon tayo madaling araw nung Sabado di ba? Oo. Nakalaba pa ako nung ano na yun. 2:00 nagsasampay ako. Di ba? Mas pala, maagang pumunta, maagang dumating pagka walang tubig. Wala na talaga tubig. Last na talaga tong araw na to sa akin Ewan ko sa inyo, may pondo pa ba kayo? Last ko ng pondo to ngayong maghahapon na to. Pag di pa nagkaroon. Anong oras daw magkakaroon? By faith. Bagong oras yun By faith. Oo nga. Di bale. Sa ganyan man, mga kapatid, yung kanta natin, Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Yun. Kaya, yes. Wala ka lang bang tubig Nga. May pang-inom pa naman tayo. Pag yun ang nawala, yun na. Punta na tayo sa tubig na nagbibigay ng buhay. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat muli sa panibagong araw na binigay mo sa amin, Lord. Wala man po kaming tubig, it doesn't matter. You're still our God. Hindi ka pa rin nagbabago, Lord, sa pagkalinga mo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito na binigay mo muli sa amin at inaasahan po ulit namin ang iyong tulong, ang iyong provision, ang iyong kalinga, ang iyong proteksyon sa maghapon na ito at sa oras na ito, ang iyong pagtuturo. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating memory verse of the week, Psalm 119 verse 75. I know that your judgments are righteous, Lord, and that you punished me because you are faithful. Yan ang ating memory verse of the week. Thank you, Lord. Painom muna. Ayan, bilang pagpapatuloy na nung ating lesson kahapon. Tinatanong ko nga yung yung aking mga kapatid. Mamaya makakarinig kayo ng mga sharing nila. Kasi alam nyo, sa mga taong nagbigay na ng buhay kay Lord, na po yun? Alam na namin yun na ang Diyos talaga ay involved sa lahat ng detalye ng buhay namin. Nating lahat ng mga nagbigay ng buhay kay Lord. Ngayon, sa araw po na ito, ipagpapatuloy natin ang ating lesson. Pero this day, kukunin ko naman sa awitin ulit natin. Isaiah 46:4. No, kantayin natin. We are praying for water supply dyan kasi po din ay overflowing ang water. Sabi ni Minister Andy, punta tayo ng Pangasinan. Good morning, Brother Burns. Brother Burns, good morning. Malapit na tayong umalis. Isaiah 46:4. Nold. Good morning, Doc. Alam nyo, hindi lang pala ito awitin para sa mga seniors. Awitin natin. Ikaw. Babe! Do not sing. Nawawala kami. Hindi, yun yung kanta natin kanina. Ingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang Nandito si Pastor Kawang. Nalito ka na rin, Kawang, hindi. Kawang. Kasi Ako ang hindi, inyong Diyos. ayan, Oo, kasi tama. hindi mawala sa atin yung ikaw ang Diyos kanina. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko
Kaya't tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Everybody, kailangan natin tong kantan to. Ako ang inyong Diyos, ingatan ko kayo hanggang Sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Minsan pa. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas, na kayo'y iligtas, na kayo'y iligtas at tulungan. Ayan ang ating verse na gagamitin sa araw na ito. Alam nyo, pag kinakanta nyo yan, mga kapatid, marirealize nyo na yung involvement ng Diyos sa buhay natin ay simula sa paglikha niya, sa sinapupunan pa lamang ng magulang natin, nagsimula na ang involvement ng Diyos sa buhay natin hanggang sa pumuti na daw ang ating mga buhok. Although hindi pumuti ang buhok kasi merong mga namamatay nang hindi na pumuputi ang buhok, kasi nawala na, ang pagkalinga ng Diyos, hindi pa rin nawawala sa atin. Ngayon, the act of involvement, ang ibig pong sabihin nito, is defined as to envelope, to surround, to cover completely. To cover completely. More importantly, from a supernatural source, to have an assigned power to push you for accomplishment of a purpose. Yun ang involvement. Ha? Merong assigned power sa'yo to push you for an accomplishment of a purpose. So, ang involvement ng Diyos sa buhay po natin, lalong-lalo na ng mga nagbigay na ng buhay sa Panginoon, ay hindi na mahihiwalay. Hindi mahihiwalay. So, ang involvement ng Diyos means God's presence being active and visible in one's life. Kaya nga, di ba, iba na yung nakikita sa atin. Simula nung naging involved ang Diyos, sa buhay nating lahat, ang daming nagbago. Pati yung mga tao na hindi naman nakakaunawa ng salita ng Diyos, napapansin. Kasi nga, involved na ang Diyos sa buhay mo hindi na lang ikaw ang kumikilos ngayon. Since ang Diyos ang nakakaalam ng entire script ng buhay mo, ng buhay ko, ng buhay nyo, hindi po ba meron siyang kinalaman sa lahat ng pagliligtas na nangyayari sa buhay mo? Kasi kung siya ang, alam nyo, ang Diyos po kasi ang writer ng script ng buhay nating lahat. Oo. Kaya, kung siya ang author and finisher, siya ang writer ng buhay natin, siya yung gumagawa ng mga dapat mangyari, di ba? At hindi dapat mangyari. Para kang pag ikaw nagsusulat, nasa iyo ang pagpapasya. Kung gusto mong patayin yung bida doon, nasa sayo yun, di ba? Kung gusto mong mabuhay ang bida hanggang sa huli, nasa sayo yun. Kasi ikaw ang writer noon. Ganon din ang Diyos. Siya ang writer ng buhay natin. So, kilala nyo naman si Lord, mga kapatid. Hindi naman niya po pwedeng isulat na mamatay ka lang dahil gusto lang niya o kaya pampaganda ng storya. Hindi ganun si Lord. Kasi meron siyang storya bawat isa sa atin na kailangan nating gampanan. Kung tayo po
lead role sa script na isinulat ng Diyos para sa atin, kailangan nating gampanan yun. Ang mga artista sa isang pelikula na may nagsulat, kapag kaayaw gampanan yung role niya, ano ang mga nangyayari? Pawis ako, grabe. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari pagka ayaw gumanap ng bida sa script? Pinapalitan. Gusto mo bang mapalitan ka ng Diyos? Gusto mo bang mapalitan ka ni Lord sa isang plano na ginawa niya, tapos sinulat niya yung script, tapos ikaw ang ginawa niyang bida? Kaya lang, maski sa mga paggawa ng pelikula, may mga diva. Oo, may mga diva. Ay nako, hindi ko kayang gawin yan. Sabi ng mga artista, hindi ba? Kaya nga maraming nag-aaway eh. Sabi ng mga iba, ay nako, ayokong lulusob sa putek. Naku, sasabihin ng direktor sa'yo, palitan na yan. Hindi ba? Papalitan ka. Gusto mo bang mapalitan? Tapos alam nyo, may mga tumangging stars sa pelikulang ito, tapos naging blockbuster. Oo, kumuha si Lord ng ordinaryong, hindi masyadong sikat na artista. Ay, hindi pala si Lord. Kumuha yung director o yung producer. Oo, kumuha siya ng isang artista na hindi namang sikat, pero willing sumunod kahit anong ipagawa sa kanya. Naging blockbuster yung movie. Yung blessing na dapat nandun sa unang artista na pinili pero ayaw sumunod, napunta dito sa isang artista na hindi naman ganun kasikat pero sumikat dahil dito sa na to. Mga kapatid, matutuloy pa rin ang movie. Matutuloy pa rin. Hindi porke tinanggihan ng artista yun, hindi na yun matutuloy. Matutuloy pa rin ang movie. The same with us. Matutuloy pa rin ang plano ng Diyos. Ibang artista nga lang ang magagamit kasi umayaw ka. O kaya madami kang restrictions. Marami kang mga bawal. Hindi ako pwede ng kissing scene. Hindi ako pwede ng ganito. So, kukuha sila ng willing. Ganon din po sa atin. Kaya, napakahalaga na kapag ka ang Diyos involved sa buhay natin, maging involved din tayo sa pinapagawa niya. Kasi pag hindi ka naging involved, walang visible presence ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ng mga ibang tao na nakakakita sa'yo, yan ang tagal-tagal na kay Lord. Pero hanggang ngayon yung kayabangan niya hindi pa rin nawawala. So hindi nila nakikita yung involvement ng presence ng Diyos. Kasi kung nakikita yon, dapat may nagbabago. Although hindi fully, unti-unti, may nakikitang progress sa'yo. Ito, ang tagal-tagal nang umaattend, matampuhin pa rin. Ikaw, ang tagal-tagal mo nang umaattend, hindi ka pa rin nagtatights. O kaya iba, ikaw ka na dati, ngayon nawala ka na naman. Alam niyo po yun, hindi nakikita yung presence ng Diyos sa buhay natin. So, since ang Diyos, alam niya ang entire script dahil siya ang writer ng script ng buhay natin, He can save us from what we never knew was a threat. Ilang beses na po yun. Alam nyo, itong Psalm 71:15, ang sabi niya, my mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long, though I do not know how to relate them all. Kasi, merong mga, kaya sasabihin, wala naman, bakit naman sabi rito, your saving acts all day long. Parang wala namang pagliligtas sa akin na ginawa ang Diyos. Alam niyo po, itong mga saving acts na tong all day long na sinasabi, we might not even know about it. Halimbawa, ilang beses na ba na miss mo yung exit mo, pauwi ka, tas inis na inis ka.
Tapos, habang hinahanap mo yung pabalik dun sa exit na ano, may detour pa pala nangyari, nagkaligaw-ligaw ka na, di nagreklamo ka na ng nagreklamo. Ano ba yan? Pagod na ako sa trabaho maghapon. Tapos, nagkaano-ano pa. Nagkaligaw-ligaw pa ako. Finally, nakita mo na yung pauwi sa inyo. Tapos, bigla pa lang may multiple accident doon sa dinaanan mo. Na kung hindi mo na-miss yung exit mo, kasama ka doon sa mga sasakyan na kumpul-kumpul doon. Hindi natin alam yun. Hindi ba, mga kapatid? So, alam nyo ba na maski yung mga drama sa buhay natin, yung mga sinasabi nating ang drama-drama ng buhay ko, alam nyo po ba that even the dramas that happens in our life could be God saving us from a more dangerous situation? Oo, sinasabi mo lang ang drama-drama ng buhay ko. Pero hindi natin minsan na-consider na yung palang drama na ginawa ng Diyos sa buhay natin na yun, inililigtas tayo sa mas malaking panganib sa buhay natin. So, huwag tayong complain ng complain. Alamin natin kung bakit may ganun. Minsan, trabaho, di ba? Minsan, sasabihin mo, buti na lang hindi ako napunta dun sa posisyon na yun. Kung napunta pala sa akin yun, ako yung nakulong ngayong araw na to. Nakita nyo yung ganon, di ba? Sometimes, masyado mong pinupuntirya itong posisyon na ito na hindi naman mapunta-punta sa'yo. Tapos pinagtatampo mo kay Lord na bakit ganon? Ang tagal-tagal ko na. Bakit siya ang pinromote? Yung pala, meron kang hindi nalalaman sa mga gawain ng boss mo. Naghahanap pala ng oo, pakana lang pala yung mga ganon. Di ba, no? May mga ganong pangyayari talaga na baka mamaya may mga illegal pala na ginagawa yung may-ari ng kumpanya na yun. Kaya hindi pinapasok ni Lord doon. Tapos ikaw naman, pilit ka ng pilit, gawa ng paraan para mapasok ka doon sa ganong kumpanya. Tapos nagtatampo ka kay Lord, Lord, ba't naman ganun? Pinag-pray ko to. Yun nga, kapatid pinag-pray mo yun, kaya hindi ka nilalagay ni Lord doon. Answered prayer ka pala, hindi mo alam. Why? Because we are so caught up in the drama of not getting what we want. Kaya po ang nangyayari, we fail to see what God ultimately is saving us from. Yun, nafo-focus tayo dun sa ayaw ibigay ni Lord. Tanungin mo muna, alamin mo muna, o kaya hintayin mo muna at i-reveal ng Diyos sa'yo yun kung ba't ayaw niyang iigo ka doon sa gusto mo. O minsan naman, nasa iyo na yung trabaho na yun. All of a sudden, natanggal ka. Di ba? Kagaya nung sharing kahapon, di ba? Si Sister Mabel yun, actually. Napanood nga daw niya, naiyak nga raw siya habang binabasa ko yung sharing niya, naiyak daw siya. Pero hindi pa rin daw siya nalulungkot dahil tinerminate siya. Naiyak lang daw siya dahil sa kabaitan ni Lord. So, minsan po, pagliligtas ng Diyos yan. Di ba nabanggit ko sa inyo nung isang araw? Sometimes, God's delays are God's protection. Kaya hindi natutuloy minsan. Di ba, pray ka ng pray. Pinangalat mo na sa lahat, uy, aalis ako. Pupunta ako ng Amerika. Tapos bigla kang na-denied. Ano ngayon ang magiging damdamin mo? Siyempre, yun. Madali lang sabihin yun na, ay, may plano si Lord. Di ba? Pero minsan, mahirap tanggapin. Pero hintayin mo. Kasi kung ito'y para sa ikabubuti mo at kasama sa plano ng Diyos para sa iyo, imposible pong hindi maganap yun. Mga kapatid, imposible po yun. Ang daming mga okasyon, sabi ko sa mga kapatid ko dito sa loob, anong okasyon na meron kayo? Minsan, di ba, parang, may nakalimutan ka, nakalabas na yung sasakyan. Di nagagalit na yung asawa mo kasi ba't kasi nakalimutan mo yung nakalimutan mo halimbawa yung lisensya mo. Babalik pa ngayon. Sabi, anong oras na? Pagbalik mo, yung palang plancha mo, hindi mo pala natanggal sa saksakan.
Ano yun? Pagpapatunay yun na involve ang Diyos maski sa malilit na detalye ng buhay mo. Oh, sino kaya ngayon dito? Kailan yun? At ano yung nangyari sa'yo na involve ang Diyos sa buhay mo? Sino kaya? So, sinabihan ko kayo kanina. Akala ko ba involved ang Diyos sa buhay natin? Ba't wala tayong masabi? O, tatawagin ko na lang siguro. Siguro tawagin ko si Roger. Jer, nandito ka kasi sa harap ko ngayon eh. Ano ba yung isang pangyayari sa buhay mo na nagpatunay sa'yo na, si Lord palang kumikilo sa buhay ko. Kahit na hindi masyadong maganda yung pangyayari, napatunayan mo na, si Lord pala talaga involved sa buhay ko. Halika, Jer. Minsan ka lang nandito. Minsan ka lang hindi sa luto assigned eh. Ano yun, Jer? Involved po sa... Pasok ka, Jer. Pasok ka dito ng konti. Yan. Yan, meron na yan. Hello. Thank you, Lord po. Ayan. Ano po ba yung tanong? Anong isang pangyayari sa buhay mo na napatunayan mo sa sarili mo na, si Lord pala talaga yung kumikilos? Yung po sa akin, yung napatunayan po sa akin ni Lord, yung asawa ko po dati, yung mga anak po na... Asawa mo dati? Hindi. Asawa ko po, si Leia po. Dati daw yung pangyayari. yung Kayo pangyayari naman? Sige, Jer. Sige, wag mong pakinggan yung mga yan, Jer. Asawa ko po na Nambubuli lang yan. yung yung mga anak kasi po siya na bilang isang asawa, yung asawa mo nasa critical na kasi high blood po kasi Oo siya. nga, tama. Nasa loob po siya ng na mga anak na sabi ng doktor pag hindi lumabas na ganitong oras, opera natin ng ooperahan. Bad news siyempre sa atin yung malaki-laki operasyon. po kung budget ang kailangan. Oo. Sabi ko doon sa yung lumapit sa akin, sabi ko wala akong ganyang kalaking pera. Pero hindi pa rin ako natakot na sabi ko si Lord ang kasama ko na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin at lahat na pangangailangan namin, ipoprovide ni Lord. Kaya nung binigay niya sa akin oras na 3 o'clock ng madaling araw, pag hindi lumabas yung bata, yung parang cesarean, malaki pong budget. Kaya 2 o'clock po, lumabas po si Abby. Kaya thank you Lord po, alam ko si Lord po yun. Okay. Lord po. Amen. Si Abby pala yun. Oo. Alam nyo, isang biyahe namin ni Pastor, na-delayed yung flight. Ang dami ng mga nagagalit. Kaya finally, after ilang oras na okay na, go na, nag-aawayan sa unahan. Akala mo naman, may ibang akala mo naman walang seat na naka-assign sa'yo. Nag-uunahan. Dahil na-delayed yung flight na yun, merong mga ipinasok yatang iba doon sa flight na yun. Tapos alam mo, nag-uunahan sila. Meron ngang nag-awayan na. Sabi ni Pastor, hayaan mo na, sa huli na lang tayo. Sabi niya ganun, huwag na tayong makisama doon sa mga awayan nila. Pasok namin ng eroplano. This way, sir. Sabing ganun. Pinaakyat kami. Ang aming ay economy class. Economy lang yung amin. Tapos this way, sir. Sabing ganun. Pinaakyat kami sa second floor ng eroplano. Alam mo, pagdating namin doon, tinanggal yung jacket namin ni Pastor. May nagtanggal. Ganun pala sa business class. Tinatanggal yung yung jacket mo. Tapos alam niyo yung suot namin, nakamaong, naka-t-shirt, tapos naka-jacket lang kami. Yung pagpasok namin doon, mga nakasuit, yung mga yung mga katabi namin. Tapos, yung upuan namin, ilan lang kami doon, konti lang. Tapos yung upuan namin, nahihiga. Yung tulog mo, higa. Tapos, may sarili kang may pag binuksan mo, lumalabas na gano'n yung TV sa gilid mo. Tapos, ang pagkain, fine dining. Ganun pala sa business class. Hindi yung ilalapag nila na gano'n ng halo-halo na. Hindi. Isa-isa. Tapos, may champagne pa pag gusto mo. Tapos, eto na,
mga nakasuit yung mga tao doon. Sabi ko, ba't tayo napunta dito? Pero tuwa kami kasi ngayon lang namin experience ang business class. Alam nyo ba kung magkano ang business class? Sobrang mahal. Tapos alam nyo, nakaupo kami doon. Ako tuwan-tuwa, ako natutulog sa eroplano di mas tulog ako ngayon. Si pastor may katabi. Nakasuit, Japanese. Kwentuhan sila ng kwentuhan kasi doon, kapag umupo ang Japanese doon, nakakapag-English. Kasi, kwentuhan ni pastor. Hanggang sa nung bago kami maghiwalay, may mga binigay sa aming goods, yung Japanese. Tignan nyo hindi lang yung pagkakapunta namin sa sa business class. May mga inabot pa siya ng mga goods sa amin. Ibinigay. Tapos bago kami naghiwalay, ibinigay yung kanyang calling card kay pastor. Alam nyo ba, CEO pala ng isang kumpanya. At yung mga goods na ibinigay sa amin ay mga products nila. Sino ba naman kami para bigyan nun ng ganon? Tapos yung itsura namin. Oo, hindi lang isang beses yun, mga kapatid. Nakakatuwa. So, makikita mo talaga yung, di ba parang, si Lord na yun. Hindi ikaw yun. O sige, si Jen naman, Jen. Sige, tapos ikaw. Oo, sige. Mic daw, mic nung isa. Wala. Hello. Yan, okay na. Thank you, Lord. Kasi di ba po last week, nung umuwi sa Tito Nandeng, 2 weeks po ako naka-leave. So, sabi ko, ngayong week na to, alam ko, kasi may rules po tayo dito So, alam ko ngayong week na to, wala po ako matatanggap na allowance. So, ang iniisip ko, dahil may pasok yung mga anak ko, iniisip ko yung everyday. Alam niyo po ba na nung Sunday, nagulat po kay Lord. Kasi yun yung unang iniisip ko, sabi ko, nakapambaon ng anak ko everyday. So, nandun ka na Siyempre, tao, mag-iisip ka. Tapos pagdating nung Sunday, nagulat ako. May nag-abot po sa anak ko na good for 2 weeks na LO namin. Tapos eto pa, pagdating nung Sunday, in-announce na may strike na 1 week walang pasok. So sabi ko, Lord, ibang klase, sabi ko, kahit sa nationwide pa to, di ba ibang klase, sabi ko, Lord, ibang klase ka. Tapos pagdating ng Monday, may dumating pa po na blessing. So sabi ko, Lord, kahit sa maliit na bagay lang na yon, basta sumunod ka sa pinapagawa ni Lord sa'yo, talagang si Lord, siya sa buhay natin, involved siya kahit sa maliit na bagay. Yes, thank you, Lord. Tama. Pati ba naman pambaon ng anak mo, kay Lord mo pa rin inaasa. Pero tignan mo, ang nangyari pa, nabigyan na ng pambaon, wala namang pasok. Tubo-tubo ka doon, Hindi, talaga, totoo yan. Sige, Sister Sally naman. Po ako? Yan. Ayan, hallelujah. Actually, ito po yung again, nung time na ako'y na-stroke po. Alam nating lahat po na pagka-hemorrhagic stroke, ay may pumutok na ugat sa brain. At usually po pagka ganun ay ICU agad dapat ang parang SOP na dapat ginagawa. ICU nga. Alam niyo, ibang klase po talaga ang Panginoon. It was delayed. Sabi nga, di ba, natutunan natin na our prayers are delayed but not denied, Yes. Pwedeng ganun. So alam niyo po ba, ang magandang ginawa ng Panginoon, na-delayed po ako, hindi ako napasok ng ICU kasi nga po, that time was COVID. So pagka-COVID po, napakahirap pong i-admit sa ICU. Alam niyo po ba ang ginawa ni Lord? Pinahinto niya po yung bleeding sa brain ko, na 9 ml na po yun, hindi niya na po hindi niya po pinadami yung bleeding, pina-stop niya, ang ginawa niya po ay pinanormal ang aking blood pressure para hindi na po ako ma-ICU. So, hindi po ba napakaganda ng ginawa ni Lord, hindi na po ako nagbayad ng ICU, hindi ako na ICU kasi ang ginawa ng Diyos ay pinababa niya ang aking blood pressure para hindi na po ako ma-ICU. Kaya thank you, Lord po. Amen. Tapos pinakwarto na lang siya, yung room na malapit sa nurse station. Oo, para namomonitor siya. 'Di ba? Namomonitor ka pa rin, pero hindi ka na naka-ICU na nagbabayad ng magkano a day.
Oo, hindi ba nga, binibiro namin si Sister Sally. Kasi meron kaming lately na kamag-anak na bypass. Di sabi namin, 2 million. Sabi ko, salang bait ni Lord sa'yo, no? Sabi ko sa kanya, nung ikaw hindi ka kinailangang i-bypass. Sabi niya, bakit tari? Kung ako yung iba-bypass ng panahon na yun, sasabihin ko sa'yo, Sal, pahinga ka na. Ako nang bahala sa mga anak ko. Sabi ko, pahinga ka na, sama ka na kay Lord. Tawa siya ng tawa kasi nagbibiruan kami, hindi ba? Pero doon sa mga ganong pagkakataon, talaga naman, nakikita mo yung involvement ng Diyos sa buhay mo. Totoo yun. Alam mo sa danger, meron pong scripture dito na gusto kong basahin sa inyo na maski dun sa sa mga evil na nangyayari na, God can still, Romans 8:28. Mga kapatid, kasi ang COVID ay hindi magandang pangyayari. 'Di ba? Walang may gusto niyan. Wala, ang daming ang namatay because of that. Hindi ba? COVID per se ay hindi pagpapala. Hindi ba? Kasi pero nakikita mo yung paggalaw ni Lord, dito na lang sa atin eh. Kasi pagka nagkaroon ng isa dito, damay-damay tayo dahil iisa tayo ng dinadaanan, iisa tayo ng kinukunan ng pagkain. Hindi ba? Pero tignan po ninyo, sabihin nyo sa akin na hindi ang Diyos ang kumilos. Nung time na si Talinda, wala pang nakakaalam sa atin na COVID yung kanya, hindi ba? Ang unang-unang pumunta ako, ang lapit ko inilapit ko pa talaga yung upuan ko sa harap ni Tita Linda. At hindi siya naka-face mask that time. Eto lang siya, eto ako. Ganyan ang usapan namin. Usapan namin yun. Hindi ko alam na medyo malala na pala yung COVID niya that time. Kinabukasan, pinapunta ko pa si Tane na isang senior. Dahil sabi ni Doc, kuhanan ng vital signs. Sabi ko, Tane, pwede bang kuhanan mo si Talin ng kasi kailangan ni Doc para malaman natin kung with the permission of Pastor Rafi, para malaman natin kung lalagyan ng kung pwedeng lagyan ng swero, ganun-ganon. Pinapunta ko pa si Tanene na senior. Tapos, Webesan ulit nun, sabi ko, sinong gustong sumama sa akin? Sabi ko, punta tayo kay Talin. Sabi ko, baka kumain siya pag marami tayong nandoon. Kasi di ba hindi na siya kumakain? Tapos di ba nung ang mga sumama sa akin, si Sister Joy, ay, tama ba? Sister Venus, Sister Judith, si Mama Ne. Sino pa ang isa? Hindi eh. 5 lang tayo nga, no? Tama? 5 kami. Tapos pagdating namin nung time na yon, medyo matindi na talaga yung ni Mama Lynn. Pero, hindi pa rin namin alam. Ang nangyari, si Sister Judith, kumuha ng bimpo at talagang nilinisan pa si Tita Linda. Tapos ako naman, nagpabili pa ako ng buko juice. Talin, gusto mo ng buko juice? Sabi, tas unong-ino po, pinainom pa namin. Ganon. Talagang close contact kaming lahat. Pero alam niyo ba mga kapatid, dun sa 5 babae na kasama ko na talagang close contact, meron bang nagkaroon? Dun sa 5? Wala. Wala kapatid. Paano mong hindi sasabihin na si Lord yun? Wala kaming kaalam-alam. Tas ganun kami kalapit talaga sa Kanya. At talagang hinawakan pa namin talaga siya at binuhat pa namin, pinalitan ng damit, ganun. So si Lord yun. Hindi mo pwedeng ipagkaila na hindi involved ang Diyos sa sitwasyon namin na yun. Sino pa? Si Tita Lynn naman. Si Ina. Si Ina naman. Thank you, Lord. Yung kay Monteng, yung sa namatay si Mon, nasa puninarya kami. Sabi ng mga anak ko, Nay, kayo nang bahalang pumili sa kabaong. Siyempre, ikaw ina, mas gusto mo yung maganda. Pero wala kaming pera. Meron, kaya ng konti.
Sabi ni Neneng, Nay, pili ka na. Sabi ko, gusto ko yung may salamin na buo. Di sabi nung mama, sige, dito po tayo, mami. Sabi niya, magkano naman po ito? 250 ho. Ha? Sabi ko gano'n. Nay, desisyon na muna, sabi nung Neneng. Sige na, kako. Pero wala kaming pera. Pero thank you Lord talaga kay Lord. Sabi niyang Neneng, sigurado ka na ba, Nay? Oo, bayaan mo si Lord na magbabayad niyan. Sabi kong ganon. Ito na, kinuha na. Kako, bigyan mo kami ng malaking kwarto. Yung pinakamalaki doon sa Veronica. 10,000 a day yun, Teng. Sa 4 days, di 40,000. Di 290 na. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, alam ko si Lord hindi magpapabaya. Sabi ni Brother Boy, dumadating naman ng pera. Talagang doon ako nagulat, Teng, sa ginagawa ni Lord sa buhay ni Mon hanggang sa nawala siya. Alam mo ba, gabi-gabi, hindi namin alam kung saan nanggagaling yung abuloy na yun. Kulang 1,000 gabi-gabi yun. Hindi siya pagyayabang, Teng. Si Lord ang itinataas namin. Sa 3 gabi niya, nabawi namin lahat yung pambayad sa punerarya. Sabi nga ni Brother Boy, may darating na bisita. Marami naman pagkain talaga. Hindi ako nag-aano ng pagkain na tipid kasi maraming darating. Sabi ni Brother Boy, sabi ko bibili ko na lang sila ng tapsilog doon sa tabi malapit. Kasi malayong pinanggalingan. Sabi ni Brother Boy, huwag ka nang kasi maraming laking babayaran natin dito. Hindi natin kung saan tayo kukuha ng pambabayad. Baka mamalimos tayo. Sabi ko, ikaw naman. Sabi ko gano'n sa kanya. Mamanimos agad? Sabi niya, baka daw manghingi kami, mga gano'n-gano'n. Sabi ko, huwag ka naman gano'n. Sabi ko, galing sa malayo yung mga tao Kailangan pakainin natin ng Sumagot si nanay, oo naman boy, hindi naman papabaya si Lord. Kaya, thank you Lord. Hanggang sa namatay nga si Mon, nabayaran namin yung 290,000 na yon. Pati yung sa paghuhukay na 75,000, naging 35,000 kasi nagamit din yung kanyang PWD. Yes. Kaya salamat sa Panginoon yung kabutihan niya. Hanggang sa ngayon, kahit nawala na siya, hindi niya kami pinabayaan. May dumarating pa. Kaya lang, diba? alam mo, Nagugulat ka pa. Minsan tinatanong ko nga, sabi ko nga di bali sana, kahit na araw-araw, minuminuto, nasa ospital ako, basta nandiyan lang yung anak ko. Pero sabi ko, Lord, thank you Lord na rin yun, na wala na siyang nararamdaman sa katawan niya. Kaya salamat sa Panginoon na hindi niya kami hinayaan mangutang kung kani-kanino. Talagang ipinrovide ni Lord. Thank you, Lord. Amen. Alam nyo, yung ang Ina, sabi ko, nakikita mo, minsan si Lord susugatan ka, pero siya rin naman ang magpapagaling nung sugat na yon. Hindi ba? Oo, totoo talaga. Sabi ko nga sa kanya, huwag mong tignan yan nakapalit ng buhay ng anak mo. Sabi ko, kasama yan sa comfort ng Diyos sa atin. Sabi ko sa kanya, kasi meron din namang marami rin naman ng mga nawawalan ng mahal sa buhay, pero wala namang ganyang blessing din sa'yo, kagaya sa'yo. Hindi yan kabayaran, kung hindi, kasama yan sa comfort ni Lord sa'yo. Diba? So, involved talaga ang Diyos. O baka mamaya meron diyang hindi makatulog. Oh. Teka lang, babe. Wait lang, di pa niya alam. Sino? Mga kapatid? Si Ana. O sige, si Ana. Microphone. Mic. Mic. Bukas naman. Sa taas. Hello. Yon. Hello. Thank you Lord po. Sabi nga natin, napakabuti talaga po ng Panginoon dahil ino-orchestra po niya talaga yung bad things into good things. Dahil alam po ni Tita Ria at ni Tito Alex to na di po ba na-assign kami sa sasakyan, lalo na si Brother Otan. Lately po, nasira po yung compressor ng sasakyan namin. Di syempre, magkano po ba ang halaga ng compressor? Chevrolet pa yung kotse namin. Ngayon, pray kami ng pray ni Otan. Sabi niya, Lord, kami yung na-assign sa mga sasakyan. So alam namin yung magkano. So nag-canvas. Ngayon, umabot po talaga kung magkano yung halaga ng compressor. Ngayon, pray kami ng pray hanggang sa nagsabi kami kay Tito Alex, nagsabi kami kay Tita Ria. Tapos alam nyo,
Itineturn talaga ni Lord. Bakit talaga yung sakto yung panahon na ilalaan ng Diyos sa mga pangit na sitwasyon, pero gagawin niyang maganda para sa atin. Alam nyo, hindi namin ine-expect na yung kaibigan ni Brother Otan, talagang paalis na eh. Paalis na. Alam nyo, aalis na lang ng Thursday. Aalis na lang ng Thursday, sabi ni Brother Otan. Hindi, wala na. Lagi kasi sinasabi, magpapakita daw po, magpapakita. Alam nyo, nagpakita nung Sunday. At alam nyo, talagang all glory and honor for the Lord talaga po. Dahil hindi naman kami nangihingi, hindi naman kami nagpapasaring, hindi naman niya alam. Alam nyo, talagang inabot kay Joel. Talagang, thank you, Lord. Yung amount na, konti na lang na sabi nga ni Pastor, di po provide dyan ni Lord kasi magkano po ang compressor, sabi namin. Talagang, sabi nga namin, umasa ka sa Diyos, gawin ng mabuti at talagang siya na ang bahala. Kaya, thank you Lord po, mapapaayos na yung compressor at konting-konti na lang po. At yun na, thank you Lord na sabi nga, sa tingin natin pangit, pero si Lord ang gagawa ng paraan, siya rin ang magtatapos. Kaya thank you Lord dun sa mga sitwasyon na yon na wala naman tayong ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Gagamit siya kahit isang tao sa sitwasyon mo. Thank you Lord. Amen. O yan. Mga kapatid, let God work. Minsan kasi, inuunahan natin siya. Alam nyo, doon sa nila Otan at si Ana, kasi lagi kaming magkasama pagka nagda-drive sila. Di ba parang magbebenta ka dapat, di ba nung gitara, yung gitara niya na Ovation, bebenta niya yung dapat. Tapos sabi ni pastor sa kanila, wag mo nang ibenta. Sabi niya, hintayin mo, magbibigay si Lord. So minsan, pag meron tayong mga ganon, nauuna yung trabahuhin natin. Pag hindi na natin kaya, tsaka natin sasabihin kay Lord na, sige Lord, hindi ko kaya. Ikaw na. Balik na rin kaya natin. Sabihin mo na, Lord, wala naman ako talagang magagawa. Ikaw na from the start. Hindi ba? So let God work in our life. Kasi alam nyo, maski yung sinasabi ko sa inyo, maski yung mga evil and heinous things that people will do to you, God can turn it for good on your behalf. Oo, yun yung sinasabi ng mundo na blessing in disguise. Kasi in disguise because akala mo hindi magandang mangyayari sa'yo, pero later on, mapapa-thank you ka kay Lord. Yung dating sitwasyon mo na inireklamo mo kay Lord, later on, pag ni-reveal na ng Diyos sa'yo, na kaya kong ayusin yan. Huwag kang magalit, huwag kang magreklamo, hayaan mo kong gumalaw. Kaya kong ayusin yan at itatrend ko pa nga yan para sa ikabubuti mo. Hindi ba later on sabi natin, ay thank you Lord, nangyari yun. Bakit ganon? Kasi nga involved ang Diyos. Kayo nga ang nagpatunay sa mga kapatiran natin na nasa kanya-kanyang tahanan. Kayo po ang mismo ang nagpatunay na maski yung malilit na detalye na dapat hindi na iniintindi ni Lord. Di ba kung ikaw yung parang, Lord, nakakahiya naman pati itong maliit na bagay na to, involved ka pa rin sa buhay ko. Pero yun siya eh. Pati yung mga malilit na detalye sa buhay natin. Alam niyo po sa Biblia, siguro wala nang hihigit pa sa kwento ni Joseph na makikita mo ang involvement ng Diyos sa buhay niya from start to finish. Na parang hindi na magandang pamamaraan sa tingin ng tao. Pero pag ang Diyos ang involved, maski yung sinasabi mong sa hindi magandang pananaw, hindi pa rin eh. Kasama yan sa script ng buhay po natin, mga kapatid. Meron pong mga bagay na kagaya ng mga tao sa Biblia ay nangyari rin sa atin. Si Nehemiah, alam niyo ba kung gaano kakapal ang wall na binild ni Nehemiah? 52 days lamang na nagawa na yun.
Kung wala ang kamay ng Diyos na kumikilos doon, never na magawa ng kahit sino yon in 52 days. But because God is involved doon sa sitwasyon na iyon, natapos niya ng 52 days. Hindi ba? Si David, mga kapatid, alam na alam niyo naman po ang buhay ni King David. Ilang beses siyang binalak patayin ni Haring Saul. Ano na nga, sinibat na nga yan hindi ba? Pero ilang beses siyang niligtas ng Diyos. Kasi nga, involved na ang Diyos sa buhay niya. Si Jacob, dating deceiver. Dating deceiver, hindi ba? Pero pinalitan ng Diyos ang pati pangalan niya. Kasi pinalitan ng buhay niya. Bakit? Kasi ayon sa script ng buhay niya na ang Diyos ang nagsulat, ito ang mangyayari sa kanya. So, involved ang Diyos sa buhay natin. Ang mga kapatiran natin, I'm sure kayo rin po maraming mga sharing na makikita ninyo ang involvement ng Diyos sa buhay nyo. Mga ilang pagpapatunay na sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, involve ang Diyos. Unang-una, maraming mga tao ang magtataka, paano mo ginagawa yan? Di ba? People will wonder, how are you doing it? Bakit ganyan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Parang ang dali. Yung mahirap sa iba, parang ang dali-dali para sa'yo. Sabi ng mga tao, yan ay isang proof that God is on your case and He is involved in your life. Isaiah 43:2. Di ba? Fire of tribulation may be burning sa sitwasyon mo. Para bang ang sitwasyon mo, wala na, patay na ako nito. Pero hindi ka nasunog. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Yun, ang sikreto. Ang involvement ng Diyos. Si Kuya Ernie, ba't hindi ka nag-share? Yung involvement sa'yo ni Lord. Gusto kong i-share yung sinasabi mong pangit na maganda pala. Okay. Kasi I was being promoted na as junior executive. Okay. Saan yan? Sa bangko. Sa bangko. Okay. So, ang nangyari, ang mismo sa akin, yung mismong operation manager pero hindi ako ang nakuha. Sabi niya, what happened? Sabi niya gano'n. Siya mismo operation manager ng bangko. Bakit hindi siya pinakinggan? Okay. Tapos, inayaan namin ng ilang araw. Hindi tumagal ang ilang buwan, nag-resign yung na-promote. Alam niyo bakit? Sobrang hirap ng trabaho na siya mismo ang nagsabing ayoko na. So, ang nangyari sa kanya, dinemote pa siya, pagkatapos binawasan pa siya ng sweldo. So, yun yung sinasabi mo kanina na, minsan akala mo, maganda na, dapat sa'yo na yun, pero hindi mo alam yung pupuntahan ng trabahong yun na hindi talaga maayos. Na kasi nag-uumpisa pala yung position na yun. So, naiwas ako doon, naiwas din ako sa kahihiyan. So, marami pa pero yun ang isa doon. Thank you. Yung sa kanya nga tingnan ninyo, kung hindi involved ang Diyos sa buhay ni Kuya Ernie, maski kung saan siya nagpupunta, hindi ba? Nalaglag yan. From anong floor, Kuya Ernie? 3rd floor ng building sa Bangkok, mga kapatid. Nalaglag pa siya sa ice. Ano yun? Yung nalagyan ng yelo, yung ice box, nalaglag pa siya doon. Ilang buwan ka sa ospital? 4 months po siyang nasa ospital sa Thailand. Nakahiga dahil bali-bali ang buto niya. Eto pa siya ngayon. Bakit pa kasi di kinuha na ni Lord to? Di ba? Bakit? May script ng Diyos sa buhay niya Ang nakalagay doon, hindi pa. Kayo nga kung si probinsyano nga, ilang taon yun Hindi ba? So, yun yung mga sign na yun. Ito pang isa, your enemies will be disgraced.
yung mga taong umaaway sa'yo, galit na galit sa'yo, they will be disgraced and terrified. Totoo. Tapos yung mga dapat na papatay na sa'yo, they will turn back in shame. Sabi sa Psalm 6:10, sa Psalm 6:10, verse 10, may all my enemies be disgraced and terrified, may they suddenly turn back in shame. Yung mga tao na gustong magpahiya sa'yo, babaligtad ang sitwasyon. Sila yung mapapahiya instead of ikaw. See? Iba, yung sinasabi ni Kuya Ernie, yung competitors mo will concede victories to you. Sasabihin sa'yo, suko na ako. Ikaw na ang panalo. Tapos, eto pa, anointing of preference will fall upon you. You will be considered first among equals. Kumbaga parang pantay-pantay naman kayo, pero bakit ikaw yung pinili? Yun, mga favor yun, mga kapatid. And Deuteronomy 28:2, ang sabi, the Lord through Moses said, and all these blessings shall come on you and overtake you. So isang pagpapatunay na involve ang Diyos sa buhay mo, blessings will follow you around. Minsan nga parang, Lord, sobra-sobra naman na yung binibigay mo. Minsan hindi mo na hinihingi, binibigay pa rin. Ito pinakagusto ko, you will become a divine ownership of God. Kapag ang isang bagay, pag ikaw ang may-ari, ako ko sa gamit. Lalong-lalo na pag gustong-gusto ko, ang isang bagay, pag gustong-gusto ko, ayaw kong pamigay. Tapos, napakaingat ko sa gamit na yon. Bakit? Kasi ako yung may-ari nun eh. Gustong-gusto ko yun. Isipin mo na lang kapag ang Diyos ang merong divine ownership sa'yo. Paano ka ingatan? Paano ka proteksyonan sa harm? Hindi ba, mga kapatid? So, kapag yung we are a divine ownership of God already, you are and you will be operating on a different playing field. Yung mga nangyayari sa'yo, yung awitin natin ng come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. Puro ang mangyayari sa'yo, amazing, amazing. Bakit? Because our God is amazing. Diba? Puro ganun ang mangyayari. At yung mga tao magtataka, bakit ganun? Sabay lang kami nito Nung nag-aaral kami, mas matalino pa ako dito Mas mataas pa yung pinag-aralan ko dito bakit ngayon mas maganda pa yung buhay niya kaysa sa akin? That is because of God's involvement in your life. Walang kinalaman ang taas ng estado ng buhay mo. Walang kinalaman kung may nauna sa'yo, nahuli ka. Walang ganun. Ang Diyos nag-ooperate hindi sa mga ganong basihan. Ang Diyos nag-ooperate sa sarili niyang pagpapasya. Pag ginusto niya, gagawin niya. At walang makakapigil. Yun ang maganda kay Lord. Dahil siya ay sovereign, walang makaka-impluwensya sa kanya at walang makakapigil kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya, mga kapatid, kung ikaw ay kung involved ang Diyos sa buhay mo, ganun ang pagkilos niya, walang makakapigil. Yung iba, nagrereklamo na kay Lord, Lord, para naman siya na lang ang anak mo dito sa lupa. Ay nako, hindi apektado ang Diyos sa ganung mga salita. Remember, we have no bargaining power kay Lord. Siya lang ang nagpapasya because God is sovereign. So, eto pa, God will personally take responsibility for your success. Ibig sabihin nun, sisiguraduhin niya ang iyong katagumpayan. Proverbs 3:4, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Ito yung laging pinoprofess ni Pastor Romy. Favor before God, favor with circumstances, favor with people. Ito yun, nasa Proverbs 3 and 4. You will find favor and good success in the sight of God and man.
Di ba, minsan parang sasabihin mo, sino ba naman ako para bigyan ng ganung karangalan? Tapos ang magbibigay sa'yo ng karangalan, mga taong matataas, na hindi mo naman ine-expect. And God will supervise your life. Gusto ko to. You are under God's supervision. God will supervise your life. Ano ba ang ginagawa ng supervisor? Ang supervisor, he sees to it na ang lahat ng dapat mangyari ay mangyayari. Hindi ba? At pinipigilan din ng supervisor yung mga hindi dapat mangyari. Kung ang Diyos ang supervisor ng buhay mo, sabi rito, God will supervise your life. Anong mangyayari sa'yo pag ang Diyos ang supervisor ng buhay mo? He will help you climb the ladder of success. Na minsan, sandali pa lang nandito sa kumpanya yan, ba't nalampasan pa tayo? Bakit nga ba? Hindi ba kung tutuusin? Tapos, yung binasa nating scripture, He will supervise your life from the womb hanggang your old age. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ito pang maganda. He will delegate angels to assist you. Nasa Psalm 91:11 yan. Sosyal ka. Daig pa nito ang mga PSG. Daig pa nito ang PSG, kapatid. Sabi rito sa Psalm 91:11, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Grabe ito, mga kapatid. Sobra po itong na to. Itong ni Lord sa atin. Yung mga pruweba na to. Oo. You know why, mga kapatid? No evil personality can withstand any entity that enjoys divine involvement of God. Ulitin natin yan. No evil personality, kahit salbahe pa yan, kahit sino pa yan. No evil personality can withstand any entity that enjoys divine involvement of God. So make sure, mga kapatid, you are allowing God to be involved in your life. Kasi you still have the choice. Kasi pag sinabi na, ay, Lord, wag mong pakialaman to. Hindi pakikialaman ni Lord yun. Pero pag inallow mo siya na maging involved sa buhay mo, itong mga bagay na to ang mangyayari sa'yo. Ano pa? So delegate His angels. There will be surplus of favor. When you say surplus, excessive. Excessive, super abundance ang tawag dito. Hindi po ako, prosperity preacher, But these are undeniable na mga benefits na na-enjoy ng mga tao na hinayaan niya ang Diyos na maging involved sa buhay niya. Meron, mga kapatid, meron. Kung wala, di sana pantay-pantay lang ang nangyayari sa atin. Hindi ba? Pero bakit minsan, sa isang buong sasakyan na bangga, lahat doon namatay, tapos may isang natira? Hindi ba? Si pastor naman. Example lang yun. Ito nangyari. Saka Nueva Ecija, nagkaroon dati ng plague dyan, yung mga balang. Hindi ba? Ano ang sharing ng isang sister? Itinaas niya yung kamay niya towards yung kanilang bukid. Di ba? Yung mga balang noon, pag lumapag na ganon, bigyan mo lamang ng ilang sandali, pag angat nila, wala na yung pananim mo. Anong nangyari? Anong sharing ng sister? Natira, nag-iisa yung field niya doon. Lahat ng kapaligiran, ubos. Yung kanya, hindi. Oo, hindi ba? May mga ganyang pangyayari. Yung fish pond ni Mader, akalain mo, hindi ba? Bumagyo, nag-overflow yung mga fish pond. Akalain mo, wala na, patay na. Hindi patay. Buhay. Lahat ng mga buhay na isda na nag-overflow sa iba, pumunta sa palaisdaan ni Mader. Wala namang mga tatak yun na kay tong palaisdaan, kay wala na. Lahat ng pumunta doon, topo-topo. Hindi ba? Ganun lang nangyayari, mga kapatid.
Babe, hindi nga blessing yun eh. Kasi kinain ng mga tilapyang yung ano ng bangus. Ano ka ba? Hindi blessing yun. Hindi blessing yun. So yung kay Mader, di ba? Lumipat lahat kay Mader. Oo, lumipat kay Mader. Ay nako, sila mo si Pastor ayaw magpatalo. Eto, sige kayo mag-decide. Kwento ko. Naglagay siya ng similya ng bangus. Finally, after mga ilang buwan, teka lang, babe, wait. Oo. Ngayon, nasira yung pilapil. Kasi may ilog eh. Ilog yan. Tapos ito yung palaisdaan niya. Nasira yung pilapil. Pumasok yung tubig. O di, nung sinarhan na ulit. After ilang buwan, nung nanghuli, sabi pa sa amin, no, si Teria, magdala ka ng bangus sa comfy. Sige, magpahuli ka. Alam nyo, pag angat nung lambat, yung mga tilapyang walang laman, yung mga tilapyang mabuto, oo, meron palang ganun yung tilapyang mabuto. Kokonti yung laman. Parang wild yun. O ang nangyari doon pala, nung pumasok yung sa mga ilog, yung mga similya, yung mga tilapyang puro buto, kinain yung mga similya ng bangus. Kaya walang bangus. Oh, ikaw hindi nga blessing yun eh. Talagang si Pastor, oh. Susunod. So there will be surplus of favor. Excessive yan, mga kapatid. When God steps in, we become the candidate of unmerited favor. Sunod, you will always hear from God. Yung mga hindi naririnig ng mga ibang tao, naririnig mo. Kasi pag nakakarinig ka lagi kay Lord, hindi ka mawawalay, hindi ka malilihis. Kasi lagi kang nakakarinig. Tingnan nyo, kaya tayo napapahamak, di tayo nakakarinig di ba? Jer, kaya ka napapahamak minsan Sinabi na sa'yo ni Maripas, break, ha? Biglang nabangga na bago narinig. So, si Kuya, no? Babe, huwag ka lang magkape. Joke lang yun. Hindi, joke lang yung sinasabi ko kasi nga mahina yung tenga. So you will always hear from God. Ang pagpapakinig kay Lord, walang kinalaman sa tenga. Kahit bingi, nakakarinig kay Lord. Tignan ninyo, sabi sa John 8:47, whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. So, isang pagpapatunay na involved ang Diyos sa buhay mo, nakakarinig ka kay Lord. Ay naku kapatid, umiyak ka pag hindi ka nakakarinig na kay Lord. Ibig sabihin nun, malayo ka na. Akala mo lang nandiyan ka pa pero wala ka na pala. Diba? So, unimaginable success will follow you. Yun yung sa 1 Corinthians 2:9. Hindi pa naririnig ng tao, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa nakikita ng mata. Di ba yan ang mga bagay na hinanda ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. At ang maganda pa rito, there will be an easy way of removing barriers in your life. Sa kala mo, hindi na yan posible. Pero isang ganun lang ni Lord, nawawala yung barrier na yun, nangyayari ang mga impossible sa buhay natin. Totoo yun mga kapatid. Yung ating kakulangan, yung lack natin, turns into provision. Hindi ba? Turns into abundance. Yung sinabi ng doktor sa'yo na hopeless situation mo, sabi mo, sinabi mo lang yan, Dok, ikaw lang ang nagsasabi niyan. Pero ang sabi ng Diyos na pinaglilingkuran ko, mabubuhay pa ako. Ilan ang nagsabi noon na, ay may cancer yan, mamamatay agad yan. O yung nagsabi na walang sakit, biglang na lang di nagising. Nauna pa, hindi ba? So hindi mo rin alam yan, yun. Yung mga tao na ayaw sa'yo, they will change their attitude. Biglang magiging mabait sa'yo. Tapos, yung mga tao na hindi mo gusto dati, sabi mo, kaaway ko yan, bigla-bigla na lang darating sa'yo, ang dami-daming ibigay sa'yo. Minsan parang tatanggihan mo na, naku, parang ang dami-dami naman ito, pero ibibigay sa'yo.
it doesn't matter. Ibig sabihin nun, they have a change of attitude towards you. Kaya po sila ganun. Huwag kang ma-pride. Huwag ka rin ma-pride na, ayoko. Siguro, ano mo lang yan, kaya ganun. Ay, naku, bahala ka. Ikaw na ngayon ang kaaway, hindi na siya. Oh. Oo. Huwag ganun. O, ilan ang mga mag-aasawa? Sabi nila, hindi ko na yan matiis. Maghiwalay na talaga kami. Di ba yung sinishare ko sa inyo dati? Pinatawag kami ni pastor. Ang age nito noon ay 70-something. Maghihiwalay na raw sila. Nung pumunta kami sa kanila, akala namin, wala pa silang napag-usapan. Parang pag-uusap. Noon pala, pinapunta lang kami para daw maging maayos yung paghahati ng property nila. So nung nandoon kami, sinamantala na namin yung pagkakataon. Sabi namin, ay bakit naman po kung kailan na ang tagal-tagal nyo ng mag-asawa, saka pa kayo maghihiwalay. Sabi niya, kasi yan nagkarelasyon daw kay Inday. Sabi na ngayon namin kay brother, bakit naman po? Sabi niya, kasi yan iniiwanan ako palagi. Pumupunta kasi ng Amerika yung babae. Siyempre, ang kasama lang ni brother sa bahay si Inday. Kahit may edad na yon, si Inday pa rin ang kasama niya sa bahay. So sabi namin, maghihiwalay na, yung property lang. Sabi namin, hindi niyo ba kayang patawarin ng isa't isa? Sabi, brother, mahal mo pa ba si sister? Oo naman, ang tagal namin gano'n. Ay naman po pala nangangako po ba kayo na ganito-ganito? Sabi, oo, sister, ano ka ba, willing ka bang patawarin pa si brother? Tapos sabi namin, pagka po pinatawad nyo, huwag nyong iwanan, isama nyo. Alam nyo, ngayon natutuwa ako. Nakita ko sila sa Facebook. Hindi to hindi ma-Facebook. Yung anak niya, friend ko, after so many years, parang 2 years ago, nakatanggap kami ng card. Sobrang tagal na, siguro mga 20 years na, no, Beb, na lumipas. May pinadalang card sa amin, may kasamang dollar. Sabi niya, hindi pa kami nakapagpasalamat sa inyo doon sa ginawa ninyo sa amin. Hanggang ngayon, magkasama pa sila. Matatanda na sila hanggang ngayon. Yes, 90 plus na talaga si brother. Hindi ko na alam si Inday kung ano nangyari. Oh, di ba? Ha? Oo nga, kaya nga, hanggang ngayon magkasama pa rin sila. Ay, hindi ko na alam kung ano nangyari kay Inday. Siyempre, I'm sure hindi na aalamin ni sister yun kung ano pa nangyari kay Inday, hindi ba? Ay, nako. Yan ang tinatawag nilang heaven sent help. Yan ang mga tulong na tinatanggap natin. Ang mga tulong na ibinibigay ng Diyos sa mga hinahayaan nilang ma-involve ang Diyos sa buhay nila ay heaven sent help. Hindi lang basta help, but heaven sent help. Na alam mong kay Lord galing yun. Kasi kung tao lang yun, hindi gagawin yun para sa'yo. Ang dami, mga kapatid. Yung mga sitwasyon sa buhay mo will start to shift. There will be shifting of circumstances for your favor. On your behalf na, mga kapatid. Ang dami pa nito. Hindi na natin pwedeng isa-isahin pa. Pero ang pinakamaganda dito, mga kapatid, let God be God sa buhay natin. Huwag nating kunin yung posisyon na yun. Dahil ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa nun. Let God be God. If God is really involved in your life, then completely trust Him. Mag-autopilot mode ka. Oo. Kasi pag naka-autopilot mode ka, hindi mo na hawak ang manibela, pero umaandar pa rin ang buhay mo. Ibig sabihin nun, pag naka-autopilot mode ka na, ang default pilot ng buhay natin ay ang Diyos. Pero habang naka-manual yan, ikaw ang nagmamaniobra, maraming hirap ang daranasin mo, at hindi mo may enjoy ang lahat ng mga sinabi natin. Only when you switch on to autopilot mode, to the default pilot ng buhay mo, kung walang iba kundi si Kristo, tsaka pa lamang po
isa-isa, unti-unti, mangyayari ang mga bagay na pinag-uusapan natin. It's your choice. Pero lagi kong sinasabi, kung ikaw ay matalinong tao, pipiliin mo na ang Diyos ay ma-involve sa buhay mo. Kaysa kung sino-sinong tao ang pinapabayaan mong maging involved sa buhay mo. Kaya kung san-san ka napupunta. So pag sinabi ng Diyos na, close muna natin itong door na to, nak. Do not ask question at huwag mong balyahin. May gagawing maganda si Lord. Scriptwriter ng buhay mo ang Diyos. At walang tatay na nagsulat sa buhay ng anak niya, bukas itong anak ko na to makakasalubong ng ganito, sasaksakin siya. Gano. Walang ganon. Hindi ganon ang writer ng buhay natin, mga kapatid. Kaya, thank you, Lord. Amen. Yan. So, I will not see you for 2 weeks nga, no? 2 weeks nga. Ano yan? Pag-pray nyo mga kapatid ha, yung travel natin. At maraming salamat sa mga nagpabaon sa akin. Thank you Lord po. Ay, sa amin pala. Sabi ko kasi sa akin no? Sabi tuloy nung isa, sister, sabi niya, wala po yatang nagbibigay ng pabaon kay pastor. Sabi niya, may GCash po ba siya? Ako na lang magpapabaon sa kanya. Sabi ko, wala po siyang GCash. Akin pa din. Sabi ko sa kanya, joke lang po yun, sister. Iisa lang naman po kami. So thank you Lord po sa involvement ni Lord sa ating buhay. Okay, dako po tayo mo ngayon sa ating new song para naman marinig natin yung awitin na Jesus. Tama ba? Ni Minister Ed at si Minister Arnold naman ang aawit. Puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay. Puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoong Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus, wala kang
katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus, O Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Ayan. Batiin naman natin yung mga kapatiran natin na may birthday sa araw na to. Happy birthday kay Sister Joanne Vizcara. Happy birthday, Sister Joanne. At kay Sister Robeline Navarro ng ating Bulacan. Belated happy birthday din kay Brother Louie Hernandez. And happy anniversary kay Brother John and Sister Edlyn Perez. Happy birthday and happy anniversary po sa inyong lahat. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. O basahin natin yung ilang comment, mga kapatid. Maganda tong yung scripture ni Minister Ali sa Esther 4:14 nakalagay, if you keep quiet at a time like this, help will come from heaven to the Jews and they will be saved. But you will die and your father's family will come to an end. Yet who knows, maybe it was for a time like this that you were made a queen. Oo nga. Sister Minda naman, Gonzales, sabi niya, tama po, may plano talaga si Lord sa atin. Ang akala ko po, hindi na ako magkakabahay dahil matanda na po ako. 56. Sabi ko, hindi na ako magkakabahay. Pero si Lord ang gagawa ng plano sa buhay natin. 57, nagkaroon po ako ng bahay. At siguro din po sa pagtsatsaga at sipag at lagi nagpe-pray. Nagkaroon ng house and lot. Grabe nga itong kay Sister Minda, no? Si Sister, maganda to. Oy, sa lahat ng comment ni Terry, ito maganda. Oo. Sabi ni Terry, sisirain ng Diyos ang plano mo kung ang iyong plano ang sisira sa'yo. Oo.
Sister Rita naman, ako naman, Sister Ria, sa dami ng mga pangyayaring duman sa buhay ko, si Lord talaga gumagawa ng paraan at kumikilos, lalo na po ng pandemic. Napakaraming sumuporta sa family ko. Madalas may tumatawag para kunin ng blessing. At doon po nagsimula yung isa kong anak na nasa abroad na napakatagal halos di sumusuporta sa amin. Pero simula nung pandemic hanggang ngayon, monthly, nagpapadala siya sa amin. Ginamit ang pandemic na sitwasyon at naging bukas palad ang isang anak ko na yon sa amin. Sister Virgie Samanti naman, every day God is intervening in our needs. He provides our daily sustenance. Even in my payables, He touched someone as His instrument to provide me. I just kept on asking for His mercy and grace every day. Si Jerlyn naman, sa akin din, sister, madaming pinatunayan si Lord kahit sa maliit na bagay. Noon pong wala pang pandemic, hindi kami makapagpagawa ng sariling bahay. Construction worker ang husband ko. Dahil walang time, sobrang busy niya sa trabaho. Pero biglang nag-lockdown. Nawalan siya ng trabaho. Nagawa namin ng dire-diretso yung bahay namin. Wala kaming binayaran sa labor. Kami lang mag-asawa yung gumawa. At si Lord ang nag-provide ng lahat. Nung nakalipat na kami, wala pang dibisyon yung kwarto namin. Kinukulit ko yung husband ko, gawan naman niya ng dibisyon. May trabaho na ulit siya noon. Hindi agad siya nakagawa kasi super dami ng trabaho niya that time. Alam niyo po, biglang nagpagawa yung tita ko ng bahay niya. Inalis yung sliding sa bahay nila at sakto namang kasukat ng dibisyon sa kwarto namin. Pinabayaran lang sa amin ng maliit na halaga na parang bigay na din talaga. Wow, talaga. Tapos sabi ko sa husband ko, lagyan mo ka ako ng kisame kahit kwarto lang muna. Nag-provide si Lord ng pangkisame. Nalagyan din po yung kwarto. Tapos nung matagal, sabi ng asawa ko, bumili kaya tayo ng aircon. Sabi ko naman, wag na muna, tsaka na lang kasi hindi naman importante. Alam niyo po, biglang binigyan kami ng tita ko ulit ng aircon na hindi naman nila ginagamit. Kaya talagang paano hindi tayo mamamangha kay Lord? Alam ni Lord lahat, kahit na hindi natin sabihin. Kaya glory to God talaga. Si Tikya naman, nagpasked ako ng operation na sabi ng doktor, mga 80K. Sabi ng kapatid ko, may 80K? Sabi ng kapatid ko, may 80K ka. 28K meron. Sabing ganon. Pero wag kang mag-alala. Sabi ko, 2 weeks pa. Ang yaman ng Diyos ko. Thank you, Lord. Tapos na ang operation ko and God keeps every promises He makes. God provides. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung 110K na pinambayad ko. Belrose, na-experience ko yung first birthday nung anak ko at binyag niya, galit na galit po ako noon sa asawa ko. Pero meron pala akong di alam. Nalaman ko na lang po nung pumunta yung pinsan ko sa bahay na araw na iyon pala bibigyan siya ng regular na trabaho. Kasi yung asawa ko po pa-extra-extra lang po sa construction simula nung nagkasal kami. Grabe ang Diyos sa kanyang kabutihan. Kulang ang salita. Salamat sa lahat. Brother John Mangigad, maraming blessing si Lord nung kunin niya ang panganay ko, ang kapalit, nurse at doktor. Nung misis ko kinuha, kapalit, engineer, lawyer ang kapalit. Oo. Sister Rita, ako naman Sister Ria sa dami. Ay, nabasa ko na, di ba? Oo, yun. Iba naman. Nung dumaan daw na pandemic, di ba mga senior di pwedeng lumabas? Pero ako po binigyan ako ng ID card na pwede akong lumabas araw-araw. At ang dami tumatawag sa akin, mga kabatiran, kamag-anak, para ibigay ang pagpapala. Sobra-sobra pa. Kaya nakakapagbigay din ako sa mga kapitbahay. O yan. Kayo rin po ang magpapatunay, mga kapatid, na iba ang buhay na involve ang Diyos. Sa araw-araw natin, walang oras na hindi inisip ng Diyos, paano ko ba pagpapalain tong mahal ko na to? Paano ko ba mapapaganda ang buhay ng anak kong ito? Paano ko ba maibibigay ang lahat ng mga pangangailangan niya? Araw-araw yun, mga kapatid. At intentional ang pag-assign ng Diyos sa kanyang sarili sa pagtupad ng
mga pangarap natin, ng mga pagbibigay ng mga pangangailangan natin, sinasadya po niya. At hindi lang sa malalaki, maski sa maliliit na bagay. Kaya, san ka pa? Oh. God bless you all! 2 Timothy 2:2. Hallelujah.